sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Aida Marie Torres. Pero tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Aida. 30 years old na sa ngayon at nakatira sa Naga City, Camarines Sur. Mahilig akong makinig sa inyong programa online at aaminin kong nakaka-relate ako sa mga tinatampok mong mga love stories. Pero ang ibabahagi ko sa inyo ay kwentong totoong nangyari sa buhay ko pero napaka-misteryoso. 10 buwan na ang nakakalipas simula ng mga anak ang aking pinsan na si Milagrosa. Ang asawa niyang si Ruben ay pumapasok sa isang pabrika at panggabi ang schedule ng pasok nito at timing naman kasagsagan din ng bakasyon namin noon. Naisipan ako nitong tawagan at inimbitahang doon muna matulog sa kanilang harong. Wikang Bicolano na ang ibig sabihin ay bahay. Matatagpuan ito sa Concepcion Grande, malapit lang sa Yabo River. Bale yun na nga, inaya niya akong magstay sa harong niya ng 1 linggo kasi sa susunod na linggo pa makakaluwas yung kapatid ni Milagrosa na galing pa sa probinsya. Pumayag naman ako at sinama ko pa ang kapatid kong lalaki na si Aldous at pinagpaalam din ito ang kaibigan niyang si Dottie na doon ring matulog. Pumayag naman si Milagrosa para daw mas marami kami sa harong at malaki naman ang kanyang harong kaya walang problema. Sa labas ay makikitang 2nd floor ang harong nito. Ngunit kapag pumasok ka sa loob ay meron pa pala silang underground basement at naroon ang kusina at isang CR. Yung 1st floor naman ay ang kanilang malawak na sala at dining. Habang sa itaas ay ang 2 kwarto, isang CR at ang mini sala. Meron din pala silang terrace at sa tapat noon ay ang mayabong na puno ng mangga. Mga bandang 5:00 pa lamang ay nagpresenta na ako kay Milagrosa na ako na lamang ang magluluto ng aming hapunan. Pumayag naman ito, ngunit habang nagluluto ako ay meron akong kakaibang napansin bukod sa napakatahimik. Hindi ko alam kung namamalikmata lang ba ako. Pero kasi yung sandok na ginamit kong panghalo sa adobong niluluto ko, alam ko na hindi ko naalis sa kawali dahil naghugas lamang ako ng kamay ay naalis. Pero hindi ko na lang pinansin yon at pinagpatuloy ang pagluluto. Ang sabi ni Milagrosa ay pamana daw yon sa asawa ang harong na kanilang tinitirhan. Katunayan nga raw ay balak nila itong ibenta at bibili ng panibago sa kadahilanang may mga nagpaparamdam daw doon na hindi naman nila nakikita. Sa puntong yon ay kinilabutan ako dahil mukhang mag-i-stay pa yata ako sa isang haunted house. Kinagabihan matapos ang hapunan, nanood pa kami ng TV at bandang 10:00 ng gabi ay sinabi ni Milagrosa na sa 1 kwarto na lamang kami matulog para yung 1 kwarto raw ay para sa kapatid ko at sa kaibigan nito. Naging maayos naman ang unang gabi namin at normal na hindi ako makatulog ng maayos dahil namamahay ako. Dahil 1 linggo kami kay Milagrosa, may ilang pagkain din kaming dala at maging si Dottie ay may baon pang pera. Sa ikalawang gabi namin na pananatili sa harong ni Milagrosa, akala ko ako lang ang nakakapansing may pera na kumakalansing sa ibaba tuwing hating gabi. Gawa na kasi sa kahoy ang sahig ng 2nd floor ng harong nila Milagrosa, kaya maririnig ang ingay sa ibaba. Akala ko nga ay nagmumula yon sa labas, ngunit sabi ni Milagrosa,
Ilang gabi na rin daw nilang naririnig yon nang paulit-ulit kasama sa ilang pagpaparamdam na kanilang nararanasan. Akala ko'y hanggang doon lamang ang aming mararanasan. Ngunit nung ikatlong araw na namin, 10:00 ng gabi at napagdesisyonan ni Milagrosa na matulog katabi ang anak nito. Dahil naantok na rin ako at hindi naman ako mahilig magbabad sa telebisyon. Kaya sumunod na ako sa kwarto ni Milagrosa. Inayos ko na rin ang pagkakatabing ng kurtina na nagsisilbing pintuan ng aming kwartong tutulugan. Dahil hindi pa nila napapagawa ang pinto noon. Si Milagrosa ang nasa gitna habang yung pamangking kong 7 buwan ang nasa dulong na harangan ng pader at ako naman ang nasa kabilang dulo ng kama. Sa aming paahan ay may lagayan ng damit at sa itaas noon ay ang wall clock. Sa kaliwang bahagi ng wall clock ay ang 3 transparent na bintana na natatakpan ng kurtina. Sa right side ay ang malaking kahoy na lagayan ng damit na kasing taas ng kisame. Sa isang tabi noon ay ang pintuan na natatakpan lang ng kurtina. Nang makatulog ako, ilang oras pa ay nagising ako na para bang may nakatingin sa akin at bukod pa roon ay sobrang lamig. Kaya marahan akong nagmulat ng aking mga mata. Saka napatingin sa pintuan na may maiksing kurtina at kitang-kita ko pa nga ang paa ng kapatid kong nakatayo roon. Kaya muli akong napapikit dahil mukhang manggigising lamang siya para ayayin akong maglaro ng kinaadikan nitong online games. Ngunit agad akong napamulat nang mapagtanto na hindi yon ang paa ng kapatid ko. Sobrang payat kasi ng paa na yon at nakasuot ng puting bestida. Agad akong napatingin sa orasan at 2:00 na pala ng madaling araw. Muli akong pumikit dahil baka guni-guni ko lamang yon at dala lamang ng antok. Kaya sa pagmulat ko ay laking gulat ko nang makita ang paa na nakita ko sa labas ng kwarto na nakapasok na. Sinundan ko ito ng tingin paakyat sa kanyang muka at napalunok ako nang makitang sobrang tangkad nito. Nakausli na ang leeg, mapayat at sobrang puti ng balat. Hanggang balikat lang ang manipis nitong buhok at dilat na dilat ang mga naglalakihan nitong mga matang nakatingin sa akin at mas lalo akong nangilabot. Nang bahagya itong ngumisi na para bang pinapahiwatig nitong hindi siya isang guni-guni lamang. Nakita ko ang marahang paglipat ng paningin nito sa aming paahan at nakita kong gising pala ang pamangkin ko. Nasa dulo ng higaan habang nakadapa. Agad akong tumayo at binuhat siya at hindi ko inalis ang tingin sa babaeng nasa bandang pintuan habang nakatingin sa amin. Handa na nitong ihakbang ang kanyang paa. Naisip ko pa rin baka na mamalik mata lamang ako kaya bumaba ako sa kama upang malapitan sana ito. Ngunit nang malapit na ako sa kanya ay agad itong lumabas ng kwarto at nakita ko pang bumaba siya. Agad ko namang ginising si Milagrosa at sinundan ko ang nakita ko. Sobrang dilim sa baba, sa sala pala natulog ang kapatid ko pati ang kaibigan nito. Kaya pati sila ay nalimpungatan nang buksan ko ang ilaw. Pumunta rin ako sa underground ngunit wala na akong nakita o naabutan pa. Kinabukasan sabi ng kapatid ko at ang kaibigan nitong si Dottie na iyak raw ng iyak yung pamangkin namin. Inakyat raw nila kami kasi hating gabi na raw yon, ngunit pagsilip sa amin ay tulog raw kaming 3. Sinabi ni Milagrosa sa amin na minsan na raw nilang nakita ang babaeng yon na muntik nang makalapit sa aming pamangkin. Yun din daw ang dahilan kung bakit kami pinapunta roon upang may makasama silang mag-ina. Dahil hindi raw sila panatag sa harong. Dati raw kasing funeral house ang harong na yon na pinagkakitaan daw ng isang kamag-anak ng asawa ni Milagrosa. Siyempre pagdating sa funeral parlor, alam mo na, at hindi lang yun ang dahilan kung bakit napaka-haunted ng harong na yon. Dahil yung tsuhin at tsahin ng kamag-anak ng asawa ni Milagrosa na huling tumira doon ay namatay raw sa mismong harong na yon. Bukod doon ay may mga natagpuang bangkay noon sa likod ng kanilang bahay
at pinapaniwala ang mga biktima yon ng salvage. Kaya agad na lamang ang takot ni Milagrosa sa harong na kanyang tinitirhan. Sa pang-5 araw naming pananatili sa harong nila Milagrosa, pakiramdam ko ay pabigat ng pabigat ang aking nararamdaman. Hindi naman ako matatakoting tao. Para sa akin kasi ay pinapaniwalaan ko lamang ang isang bagay hanggat ako mismo ang nakakita o nakaranas. 2:00 ng hapon at kagigising ko lamang. Nakita ko kaagad si Milagrosa na pumasok sa CR, kaya naman wala akong ibang pagpipilian kundi ang gamitin ng CR sa underground. Sobrang tahimik sa buong kabahayan. Kahit sa labas ay wala atang naglalarong mga bata, kaya naman napakatahimik din. Agad na akong buwaba, ngunit nang makarating ako sa underground ay nakita ko namang pumasok si Aldous sa loob ng CR. Walang pinto ang CR dito sa ibaba, tanging bathroom curtain lang ang nakaharang. Sumandal muna ako sa sirang washing machine habang hinihintay matapos si Aldous. Ngunit ilang minuto na ang nakakalipas. Hindi pa rin ito lumalabas. Aldous, bilisan mo. Hindi ka pa ba tapos? Ing-ihi na ako. Reklamo ko pa sa aking kapatid, ngunit nakakabinging katahimikan lamang ang mas nangibabaw sa paligid. Napahirap na lamang ako sa kawalan dahil baka nantitrip na naman ito. Gawain kasi ni Aldous yon, kaya minsan ay naiinis ako sa kanya. Napahinto ako nang marinig na bumukas ang gate. Narinig ko ang tawanan nila Milagrosa at Aldous mula sa itaas na pinagtataka ko. Napahinto ako nang makitang pababa ang mga ito sa underground at maging sila ay nagulat din ang makita ko. Ang bilis mo naman atang makababa, Aida. Hindi ba sa taas ka dumiretso nung binuksan mo yung pinto? Nakita ko ang sunod-sunod na paglunok ni Milagrosa habang nakatingin sa akin. Buhat nito ang kanyang anak habang si Aldous ay may dalang plastic na may lamang tinapay. Oo nga ate, nakita kita dumiretso ka sa itaas eh. Segunda naman ni Aldous, kaya agad akong napatingin sa CR. Dali-dali akong pumasok noon at laking gulat kung wala namang tao. Ano bang nangyayari? Pasensya na kung hindi ka namin ginising. Ang himbing kasi ng tulog nyo ni Dottie. Kaya si Aldous na lang ang sinama ko sa labas para bumili ng merienda natin. Ang sabi ni Milagrosa at agad na binuksan ang kalan nang mailagay nito ang takore. E di sino pala yung nag-CR sa itaas saka dito sa ibaba? Pagising ko nakita kitang pumasok doon. Pagbaba ko naman nakita ko si Aldous na pumasok dito. Nanlaki ang mga mata ng kapatid ko nang mapagtanto rin nitong hindi naman talaga ako ang nagbukas ng pinto sa kanila kanina. Ni isa ay wala nang umimik sa amin. Nang gabi rin yun ay nilagnat si Milagrosa, kaya naman hindi rin ako halos makatulog. Gawa ng napakalakas na kulog at kidlat. Nagulat na lamang ako nang bigla itong bumangon habang may ngisi sa kanyang labi. Kakaiba ang kinikilos nito. Nagkatinginan pa kami ng kapatid ko nang dahan-dahan itong buwaba na parang wala sa sarili, na agad din namang naming sinundan. Naupo ito sa gitna ng underground at parang may binubulong. Tinawag ng kapatid ko ang pangalan nito, saka ito napahinto at dahan-dahang lumingon sa amin na may kakaibang ngisi sa kanyang labi. Napalunok ako ng dahan-dahan itong gumapang papalapit sa amin at agad namang naunang tumakbo si Aldous papunta sa itaas. Agad na rin akong tumakbo dahil mukhang sinapian na ito at baka kung ano pa ang kanyang gawin. Hawak ko pa man din ang kanyang anak. Narinig ko ang pagatungal ni Milagrosa sa ibaba. Minsan ay tumatawa ito na tila ba nawala na sa katinuan. Napahinto kami nang wala na kaming naririnig sa labas na kahit na anong ingay. Maging ang ulan ay tumila na rin. Akmang bubuksan ni Dottie ang pintuan nang makarinig kami ng sunod-sunod na katok sa labas. Sa gulat ay naiyak sa takot ang sanggol na aming kasama. Narinig kong nakakakilabot na pagtawa ni Milagrosa sa labas. Hindi pa ito nakontento at umusal siya ng dasal na siyang nagpataas ng balahibo ko sa buong katawan.
Ilang sandali pa ay nakarinig kami ng kalabog kaya dahan-dahan kong binuksan ang pintuan upang malaman kung ano yon. Nakita naming si Milagrosa pala yon at nawalan ng malay. Agad naman namin itong inasikaso at mabuti na lamang at umuwi rin ang asawa nito nung gabing yon. Kinabukasan ay wala itong maalala sa mga nangyari. Natapos na ang 1 linggo naming pagtuloy sa harong nila Milagrosa at naging maayos din naman ito bago kami nagpaalam na uuwi. Ngunit 1 linggo ang lumipas ay gumimbal sa amin ang isang balitang nagbigti ito sa underground. Matapos lasunin ang kanilang alagang aso at pusa. Naging mabilis ang pangyayari, Papa Dudut, na postponed ang nakatakdang pag-alis namin para tulungan si Monching na ayusin ang burol ni Milagrosa. Dinamaya namin lahat si Monching. Kitang-kita namin sa kanya na sobrang devastated sa nangyari sa kanyang asawa. Lumipas sa mga buwan at maraming kamalasan ang dumating sa buhay ni Monching. Natanggal kasi siya sa dating pinapasukang kumpanya bilang isang supervisor. At kahit kung saan-saan na rin ito nakapag-apply. Ngunit ang pabrika lamang ang tumanggap sa kanya na kanya namang pinagtiyagaan. Baka ho gusto niyong tirhan ng harong. Plano ko po sanang umuwi na lamang sa Sorsogon at doon na kami titira kasama ang anak namin ni Milagrosa. Casual nitong saad bagamat nagluluksa pa rin po ito. Hindi naman pwedeng manghina siya lalo pangat siya na lamang din ang maasahan ng anak nila ni Milagrosa. Nakita ko ang mabilis na pagngiti ni Tita Gloria. Alam kong matagal na itong may interes sa harong na pamana kay Monching upang dito magnegosyo. Nagpresenta si Tita Gloria na siya na ang bahala sa harong sa oras na makauwi si Monching at ang anak nito sa Sorsogon. Hindi naman ito tinutulan pa ni Monching at kalaunan ay inasikaso ang ilang importanteng gamit. Hindi ko na alam kung tama ba ang desisyon ni Tita Gloria na dito magnegosyo, ngunit wala namang kaming magagawa lalo pat hindi ito magpapapigil sa kagustuhan. Lumipas ang ilang buwan, tuluyan na ngang nakaalis si Monching at maayos naman silang nakarating sa Sorsogon. Nag-ipon lamang ito ng pera ng ilang buwan, habang si Tita Gloria naman ay abala na sa negosyo nitong ukayan at mga antik na gamit. Sa first floor ng harong ay doon niya dinisplay ang kanyang mga paninda. Sa umaga naman ay nagluluto ito ng mga ulam at iba't ibang kakanin. Noong umpisa ay naging maayos ang pagnegosyo ni Tita Gloria. Naging maganda ang pasok ng pera sa kanyang negosyo at dahil lumalakas din ang kita nito ay naisip niyang magdagdag ng tao at hindi lang yon. Sa taas ng harong ay gusto niyang gawing computer shop na nangyari naman. Kaya naman naisipan nitong kumuha ng taong magbabantay sa kanyang shop sa gabi at alas 11 na magsasarado. Bukod sa pasahod ay libre rin ang titirhan at maging ang pagkain sa umaga hanggang sa gabi. Hindi naman nabigo si Tita Gloria na makahanap ito ng 2 magbabantay sa kanyang shop. Kung saan ang isa ay nakatokang magbantay sa ukayan habang ang isa naman ay sa computer shop. Bukod pa roon ay nagkaroon ng panibagong pwesto si Tita Gloria na kanyang tindahan para sa iba't ibang brand ng mga pampaganda tulad ng Kojic at Glutasoap, pabango at iba pang makeup. Ilang buwan pa ang lumipas nang maisipan namin itong pasyalan. Naging abala din kami sa pag-aaral ng mga kapatid ko. Lalo pat puro sermon ang nakukuha ni Aldos, Akiro at Arthur kakalaro ng online games. Magkakasama kaming 4 na nagpunta sa shop ni Tita Gloria. Ako si Akiro na bunso naming kapatid, ang stepmother ko at ang pangalawang kapatid ni Tita Gloria na si Tita Arlene. Nang makarating kami roon ay halos ubuhin kami sa sobrang alikabok ng harong. Halatang hindi na ito nalilinis, maging ang mga paninda ni Tita Gloria ay maalikabok na. Madalas na ring sarado ang computer shop lalo na't tinaasan ni Tita Gloria ang bayad kaya sa iba na lamang nagpupunta ang kanyang mga customers. Sa isang kwarto sa itaas ng harong ay doon natutulog ang 2 bantay ni Tita Gloria habang nakikipagchismisan ng aking tiyahin at stepmother kay Tita Gloria. Naisip ni Akiro na umakyat sa itaas kaya naman sinundan ko lamang ito. Doon ko naman personal na nakilala sina Lenny at Sarah, ang 2 tauhan ni Tita Gloria. Kumusta naman ang trabaho niyo rito?
Tanong ko sa mga ito habang kumakain kami ng merienda na bili ni Tita Gloria. Nagkatinginan pa ang dalawa sa kamarahang napalunok. Bago magsalita si Ana ay napansin kong bahagya pa itong lumingalinga na para bang naniniguradong walang nakakarinig. Ang totoo po niyan, gusto na naming umalis ni Lene dito. Sa gabi kasi may naririnig kaming umiiyak sa underground o kaya naman ay may tumatawa po. Minsan ay may kumakatok pa ng 10 oras ng gabi. Dito na ata ako mababaliw. Tugon ni Sarah, kaya naman nakaramdam ako ng kaba para sa kanilang dalawa. Alam mo, may isang gabi na habang natutulog kami ni Sarah dito sa taas, may kumatok sa labas ng aming kwarto. Akala namin si Aling Gloria dahil may susi naman ito sa harong at pwedeng makapasok anumang oras. Laking gulat na lang naming biglang nagsipatayan ng mga ilaw tapos may narinig kaming naglalakad sa ibaba. Dahan-dahang umakyat dito sa itaas. Lahat yan nasabi na namin kay Aling Gloria pero sinabi niyang tataasan ang sahod namin. Basta wag lang kaming umalis. Wika naman sa akin ni Lenny. Samantala'y hindi na napigilan ng dalawang maging emosyonal sa labis na takot na kanilang nararanasan. Otomatikong nangunot ang noo ko nang marinig si Akiro na nagsasalita sa labas ng kwarto. Sumenyas pa ako kay Lenny at Sarah na manahimik muna habang pinapakinggan si Akiro na para bang may kausap. Bawal kasi ako magtagal dito. Baka pagalitan ako ni Mama. Nag-aaral kasi ako. Ikaw, bakit nandito ka sa tindahan ni Tita Gloria? Rinig ko pang sabi nito at dahan-dahan akong tumayo at sinilip ito. Ngunit laking gulat ko nang makitang nakaharap ito sa malaking aparador na kasing taas ng kisame na nasa kwarto noon nila Milagrosa. Agad ko itong nilapitan at napatingin pa ako sa gawin ni Lenny at Sarah na marahang nag-uusal ng dasal. Nakita ko ang pagngiti ni Akiro na para bang may kausap talaga, kaya agad ko itong pinuntahan. Sinong kausap mo? Seryosong tanong ko pa rito at agad na nagtaka ito at dahan-dahang tinuro ang bukas na aparador habang prenteng nakaupo sa isang upuan. Agad ko namang tinignan ang tinuturo ng daliri nito ngunit wala namang tao. Ayun o, yung batang nakatingin sa akin. Ang weird niya ate kasi wala siyang mga kamay tapos isa lang yung mata. Casual nitong tugon. Pakiramdam ko ay natuod ako sa aking kinakatayuan habang nakatalikod sa aparador. Narinig ko ang mahinang pagtawa ni Akiro kaya dali-dali ko itong binaba at nagalit pa ito dahil hindi pa raw sila tapos mag-usap nang sinasabi niyang bagong kaibigan niya raw. Bago kami umuwi ay bumaba muna ako sa underground upang umihi at maghilamos na rin. Nangangati na kasi ang mukha ko dahil sa alikabok. Kasama ko naman si Akiro dahil pinaghihilamos rin ito ngunit habang naghihilamos ako ay hawak niya ang aking cellphone saka naisipang kuhanan ako ng larawan nang saktong humarap ako sa direksyon nito. Bahagya pa itong natawa dahil sa nakakatawang itsura ko doon ngunit hindi ko naman inintindi at agad na hinilamusan na siya. Nang makauwi kami sa harong ay agad kong chinarge ang cellphone ko. Ngunit bago yon ay naisipan ko munang tingnan ang mga pictures na kuha kanina ni Akiro habang nasa underground kami. Ganoon na lamang ang pagtataka ko nang mapansing sa likuran ko ay para bang may nakatayo. Sa bandang buhok ko ay parang may nakasapaw pang mas makapal na buhok at bahagya pang kulot. Straight kasi ang buhok ko at hanggang bewang kaya tinitigan ko itong mabuti at hindi naman blurred ang pagkakakuha. Ang totoo nga ay sobrang linaw. Kaya naisipan ko ring tingnan ng iba. Kaya ganoon na lamang ang pagtataka kong makitang habang naghihilamos ako ay parang may anino nang nakatayo sa kaliwang bahagi ko hanggang sa tuluyan itong makalapit. Hanggang sa bigla ko naalala kung sino ang babaeng may kulot na buhok. Si Milagrosa. Siya lamang ang kilala kong ganon ang buhok. At doon siya namatay sa bahay na yon. Kaya sigurado kong isang kaluluwa niya sa pag-aalagala sa harong na yon. Samantala papadudot hindi nagtagal ay nalugi si Tita Gloria sa kanyang negosyo. Wala na rin ako naging balita pa kay Lenny at Sarah dahil wala na rin naikwento si Tita Gloria patungkol sa kanila. Biglaan din ang pagkakasakit ng asawa ni Tita Gloria kaya naman naging abala ito. Hindi na sa negosyo kundi sa pag-aalaga na sa kanyang asawa. Paminsan-minsan ay pumupunta kami sa harong nila Milagrosa
upang linisan yon kasama ang aking stepmother, lalo na kapag may titingin sa harong para sa buyer na agad namang hinihindian ng mga ito. Hindi pa rin naalis sa akin ang bawat kilabot na naranasan ko habang nasa harong nila Milagrosa. Sa ngayon ay wala nang naninirahan dito kaya tiyak na kung ano man ang elemento ang naroon ay hindi na ako magtataka sa bawat bigat ng presensyang hatid nila. Maraming salamat po in advance, Papa Dudut. Kung mapipili po ninyong i-share ang aking kwento sa inyong mga listeners. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, masaya po akong maibahagi ang aking naging karanasan. Kahit na hindi naman ito sobrang nakakatakot, stay safe and God bless. Lubos na gumagalang, Aida. Maraming salamat Aida sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa aming programa. May mga bahay talaga na sadyang pinamamahayan ng mga elemento o nilalang na hindi natin nakikita. Marami na po tayong na-feature na kwento sa ating channel. Ganun pa man ay maaari naman itong mawala kung mabeblesengan ito ng pari. Kung hindi umubra, ang house blessing ay ibigay sa mga paranormal experts ang trabaho. Pero katulad ng sinabi ko sa inyo sa mga nakaraang episodes, kapag ang isang bahay ay alam mo ng haunted at alam mong hindi basta-basta mapapalis ng mga pari at paranormal experts o ng albularyo, ang mga nakatirang nilalang doon ay huwag kayong manghihinayang na umalis. Dahil mahirap tumira sa bahay na alam mong haunted. Hindi mo alam kung anong klaseng mga nilalang ang naninirahan doon at kung magdudulot ba ito ng kapahamakan sa iyong pamilya. Pero kung hindi nyo talaga maiwasan at wala kayong sapat na financial resource para makahanap ng ibang matitirhan, ang magiging depensa nyo na lamang sa mga masasamang elemento ay ang pananampalataya ninyo sa Panginoon. Mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, ito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama dito sa Papa Dudut Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.